Kapag dumating ang taga-sundo mo, huwag kang matakot sa kamatayan. Ako si Bernadette. Nais ko lang ibahagi sa iyo ang aking nakakatakot na karanasan. Lumaki ako sa maliit na baryo ng San Antonio. Kilala ng lahat ang aking lola. Ngunit hindi dahil siya ay mangkukulam o albularyo. Iniiwasan siya ng mga tao dahil sa isang paniniwalang matagal nang kumalat sa aming baryo. Kapag matagal kanyang tinitigan, may mamamatay sa loob ng 3 araw. Akala ko noon ay tsismis lamang iyon. Hanggang sa isang araw ay binalaan niya si Mang Ben na huwag magbiyahe. Hindi siya pinakinggan. Kinahapunan, nabalitaan naming nahulog sa bangin ang sinasakyan niyang jeep. Walang nakaligtas. At doon nagsimulang mabuo ang aking pagdududa. Isang gabi, nagising ako dahil may narinig akong boses sa sala. Nang sumilip ako mula sa hagdan, nakita ko ang isang napakatangkad na nilalang. Nakaitim ito. Walang mukha at may hawak na karit. Tahimik lamang itong nakatayo sa tabi ni Lola. Narinig kong sinabi ni Lola, hindi pa siya pwede. Bata pa siya. Tumango lang ang nilalang at naglaho na parang usok sa dilim. Kinabukasan, tinanong ko si Lola kung sino ang nilalang na iyon. Napaluha siya bago sumagot. Aniya, 60 taon na raw niya itong nakikita. Tuwing may susunduing kaluluwa, siya lamang ang nakakakita rito. Tinanong ko kung hindi ba siya natatakot. Ngumiti siya at sinabing, mas natatakot akong makita siyang huminto sa harap ng sarili kong bahay. Hindi ko lubos na nauunawaan ang ibig sabihin niya. Makalipas ang 1 linggo, habang nagdidilig siya ng mga halaman, bigla siyang natigilan. Nakita niya muli ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakatayo na ito sa likod niya. Ngumiti ang nilalang. At sa unang pagkakataon sa loob ng 60 taon, ngumiti rin si Lola. Mahina niyang sinabi, hinihintay din kita. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang lapitan ko siya, nakaupo pa rin siya sa lumang silya. May ngiti sa labi, ngunit wala na siyang hininga. Habang yakap ko ang kanyang katawan, may malamig na hangin na dumaan. Napatingin ako sa salamin ng bintana. Hindi na si Lola ang nakita ko roon. Ako na. At sa likod ko, nakatayo ang parehong nilalang. Mahina itong bumulong sa akin. Ikaw na ang susunod na makakakita sa akin. Kung nababasa mo ito ngayon, idol, sana'y hindi mo pa siya nakikita. Ang taga-sundo. Dahil kapag dumating ang araw na iyon, maaaring ikaw na ang susunod na magsulat ng liham na katulad nito.